Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Alam ko na hanggang sa ngayon ay marami pong mga kababayan natin ang hindi naniniwala at may naniniwala pa rin na ang Iglesia ni Cristo ay kulto. Pero sa totoo lang, ang sinasabi nilang kulto ang Iglesia ni Cristo, hindi yun totoo. Dahil ang totoo po ay hindi po tayo Iglesia ni Cristo na kulto. Hindi, parang mali. Hindi po kulto ang Iglesia ni Cristo. Dahil kung kulto po ang Iglesia ni Cristo, abay, ba't pa ako aanig dyan? Diba? Kaya yung mga kababayan natin na naniniwala pa rin na ang Iglesia ni Cristo ay pera-pera lang, kagaya ni Labrador Epipanyo, wag na kayong maniwala sa kanya. Sa totoo lang, kung may pera-pera, di sana lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo yumaman na. Di ba? Pero kung makikita nyo ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo, pambihira eh. Isipin mo ba naman, anong relihiyon lang ang nakapagpagawa ng biggest arena? Iglesia ni Cristo lang yun. Sino yung relihiyon na galing sa Pilipinas ang nililingap? Ay mga malalaking bansa, Africa, Amerika, at ang dami-dami pa. At ano bang relihiyon ang may halos 162 o isa, kung hindi ako magkakamali, na lahi ang kaanib na? At wala pong ibang relihiyon na nagtuturo na ang Diyos lamang ay iisa. Tanging Iglesia ni Cristo lang. Di totoo yan. Hindi ba kayo nagtataka doon? Sa Katoliko, ang paniniwala, iisa ang Diyos, pero may tatlong persona. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sa Biblia po, kung babasihan natin, ang Diyos ay may 7 espiritu. Kung idagdag po natin yung 7 sa 3, ilan na po sila? 10. Diba? Sa iba namang relihiyon, halimbawa naman sa Jehovah, pasintabi po, naniniwala sila sa 2 Diyos. Yung Mighty God at saka Almighty God. Sa Born Again, meron ding Trinity sa kanila. 3 persons in one God. At sa kanila, sapat na ang pananampalataya. Ligtas ka na. Hindi mo na kailangan daw gumawa ka, gumawa. Basta, sumampalataya ka lang. Yun ang paniniwala nila. Tanging sa Iglesia ni Cristo lang ang turo kapag ka ang pananampalataya na walang gawa sa Biblia patay. Parang may naamoy ako hindi maganda. Tama naman. Sabi nga ng isang talata sa Biblia, ipakita mo ang iyong mga gawa, ang iyong pananampalataya, at ipapakita ko ang aking gawa, bunga ng aking pananampalataya. Totoo naman. Kapag ka sumasampalataya ka, makikita talaga yan sa gawa. Diba? Maraming nagsasabi din na kami rin maliligtas. Pero kapag linggo, mapapansin mo, hindi naman sila nagsasagawa ng pagsamba. Sa totoo lang, mas marami pa nga sa kanilang nasa sugalan. Ang iba nasa derbihan. Diba? Eh, frankly speaking lang naman, mga kababayan, tuwing linggo sa halip na magsimba, andun sila sa sugalan. Nagaderby. Diba? Ang iba, hindi na lumalabas ng bahay. Online sabong. Ang iba naman, hindi na nagpapakasal sa simbahan. Lapsos lang daw yan.
Kaya umuso na sa kanila yung live-in. Sa Iglesia ni Cristo, hindi po pilihan. Ano pa? Isipin mo, pari ka. Ikakasal mo, pareho ang kasarian. Sa Biblia po, sa tingin ng Diyos po yan ay karumal-dumal. Bakit ganun? Ay alam mong mali yan. Ba't mo ikakasal? Parehong may bayag yan, ikakasal. Pareho babae, ikinakasal. Ano ang sa likod niyan? Pera. Pera lang. Yung ba ang sinasabi yung tunay, totoo? Diyan na ako galing eh. At ito pa mga kababayan, pinipilit nila na ang Iglesia ni Cristo kulto dahil daw si Manalo anghel sa paningin namin at si Cristo ay tao. So nagiging dahilan nila na mas mataas pa daw itong si Manalo kay Cristo. Hindi po totoo yun. Alam niyo kung bakit? Ang ibig po sabihin ng anghel, kahit tingnan niyo po sa diksyonaryo, ay sugo. Huwag niyong ipagkakamali mga mahal na kababayan na porke pag sinabing anghel, may pakpak na. Ayaw, di ba? Hindi. Diba? Minsan nga, ihalimbawa na lang natin. Minsan nga, yung isang tao, diba? Aalis na sana, pinigilan itong isa. O yung sasakyan, nasasakyan niya sana, na-aksidente. Ano ang sabi ng isang tao na hindi sumakay doon? Buti na lang, naging anghel ka sa akin. Oh, diba? Diba? Oh, hindi porke anghel. Ano? Tumutukoy na yan sa may pakpak. O di kaya sa mataas na posisyon. Hindi. Ang anghel po, messenger. Messenger of God. Diba? Yung nagdadala ng tunay na aral. Yun po ang ibig sabihin ng anghel. Diba? Maraming kagamitan ang salitang anghel. Kaya huwag nyo pong ipagkakamali. Ito sabi naman ng iba, Kristo lang daw. Diyos, tao lang daw si Kristo. Hindi, mali po. Huwag po nating ilang yung pagiging tao ng Kristo. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo po ay hindi basta tao. Diba? Siya ay ginawang Panginoon at tagapagligtas ng ating Panginoong Diyos. At iniutos na lahat ng lahat ng tuhod ay manikluhod po sa harapan ni Kristo at sambahin si Kristo. Yun po ang ginagawa namin. Kaya kapag po ang Iglesia ni Cristo nananalangin, lahat po yan ay sa pamamagitan ng pangalan ni Hesukristo. Hindi ko alam Kaya wag nyo pong sasabihin na minamaliit po namin si Kristo. Hindi totoo yun. Totoo nga eh, mataas na mataas ang pagkakilala namin kay Panginoong Hesukristo. Alam nyo kung bakit? Sa pangalan pa lang, andyan na nakakabit. Kami mga Iglesia ni Cristo. Mindset ba? Ayaw, di ba? Ganun po yun. Isa inyo kayang relihiyon. Nakalagay bang pangalan ni Cristo? Diba? Ano ang tunay na pangalan ng Katoliko? Iglesia Apostolica Romana. Iglesia Apostolica Romana. Nasaan ang Cristo doon? Wala. Sa Seventh-day Adventist, Sabadista. Ano bang pangalan ni Cristo? Iglesia Sabadista. Wala. Sa Protestante, Iglesia Protestantis. Iwan ko. Protestantisima. Basta, Protestante. Wala. Ano pang ibang relihiyon? Ang dami-dami. Diba? Pero never mong makita ang pangalang Kristo. May nakita ako. Bride of Jesus Christ. Isipin mo, ikinasal si Kristo. Ayaw, di ba? Kaya mga kababayan, nasa inyo lang po yan kung maniniwala po kayo sa Iglesia ni Cristo at mag-sorry po kayo. Kami po kasi ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, lahat kaming nasa ibang relihiyon at kami ngayon natawag po dahil po sa pagsusuri. Binuksan namin ang aming isip, puso, pati nga balong-balunan, binuksan na namin. Ayaw, di ba? Para lang malaman ang tunay na aral. Sana yun din ang gawin nyo, mga kababayan.
So shoutout po sa lahat ng mga relihiyon sa buong mundo. Ginagalang po natin ang pananampalataya po ninyo. Wala po tayong hindi ginagalang. Lahat po yan, karapatan po niyo pumili ng relihiyong aaniban po ninyo. Di ba po? So, God bless po sa inyong lahat at sana po huwag masara ang isip natin sa isang lamang. Buksan natin, magsuri tayo. Kagaya ko, nagsuri din po kami. Di ba? So, shoutout po sa inyong lahat. Sa lahat po ng kapatid sa buong mundo. Shoutout po sa inyong lahat.